Alam niyo ba na sa likod ng kasaysayan ng revolusyon sa Pilipinas, may isang lihim na kwento na halos nakalimutan ng nakararami? Isang kwento ng kabayanihan, ngunit hindi lamang laban sa mga mananakop. Isang kwento ng laban sa mga nilalang na nakakatakot, mga aswang. Si Andres Bonifacio, kilala bilang ama ng Katipunan at bayani ng ating kalayaan, ay hindi lamang lumaban sa mga Kastila o sa katiwalian ng pamahalaan noong kanyang panahon. Ayon sa ilang lumang alamat at kakaibang testimonya, siya rin ay itinuturing na isang mandirigmang aswang hunter. Isang tagapangalaga laban sa mga nilalang na matagal ng bahagi ng kulturang Pilipino. Ngunit paano nga ba nauugnay ang isang revolusyonaryo sa mga aswang? At bakit sinasabing ang Katipunan, ang lihim na samahan na pinamumunuan niya, ay hindi lamang nakatuon sa paghihiganti laban sa mga Kastila, kundi pati na rin sa pagsugpo sa mga nilalang na nagtatakot sa mga baryo ng Pilipinas? Noong huling bahagi ng 19th century, kumalat ang mga kwento ng mga aswang sa buong bansa. Mula sa mga baryo ng Visayas hanggang Mindanao at maging sa mga kabundukan ng Luzon. Maraming insidente ang naiulat, mga nawawalang bata, mga kakaibang hayop na lumilipad sa gabi, at mga nilalang na kumakain ng laman loob. Sa panahong yun, hindi pa ganap na nauunawaan ng agham ang mga pangyayaring to. Kaya't ang takot sa aswang ay nagbigay daan sa paniniwala na kailangang mas proteksyonan lalo ang tahanan, at dito ayon sa ilang conspiracy theories, pumasok ang Katipunan. Sa video na to, ating susuriin ang misteryosong koneksyon ni Andres Bonifacio at ng samahang KKK sa mga aswang. Maglalakbay tayo sa kasaysayan, mga lumang dokumento, mga kwentong bayan, at mga urban legends na ipinasapasa sa bawat henerasyon. Titignan natin ang mga ulat mula sa mga sinaunang pahayagan, mga pelikula at dokumentaryo na tumalakay sa mga insidenteng to, pati na rin ang mga testimonya ng ilang eksperto at historiador na nagtatanong, maaari bang ang Katipunan ay may lihim na layunin bukod sa revolusyon? Sa gabay ng kasaysayan at mga conspiracy theory, tatalakayin natin ang mga detalye na magpapalalim sa iyong pag-unawa sa isang pinakamahiwagang aspeto ng isang bayani at ng Katipunan. Si Andres Bonifacio E. de Castro ay isinilang noong November 30, 1863 sa Tondo, Manila. Kilala siya bilang ama ng Katipunan at isa sa mga pangunahing bayani ng Rebolusyong Pilipino laban sa mga Kastila. Ngunit higit pa sa pagiging leader, may mga kwento at alamat na nagsasabing si Bonifacio ay may kakaibang tungkulin. Ang protektahan ang kanyang mga kababayan mula sa panganib hindi lamang mula sa mga mananakop, kundi pati na rin mula sa mga nilalang ng dilim. Lumaki si Bonifacio sa isang simpleng pamilya. Kahit mahirap ang buhay, ipinakita niya mula pagkabata ang pagiging matapang at madiskarte. Natutong magbasa at magsulat sa murang edad at mabilis siyang naging aktibo sa mga panlipunang issue ng kanyang komunidad. Ang kanyang pagmamalasakit sa bayan at sa kapwa ay nagdala sa kanya sa daan ng Katipunan, isang lihim na samahan na naglalayong palayain ang Pilipinas mula sa pamumuno ng Kastila. Ngunit bago pa man siya naging pinuno ng Katipunan, may mga kwento ng kabayanihan na hindi ganap na itala sa kasaysayan. Ayon sa ilang alamat, may mga insidente sa Tondo at mga karatig baryo kung saan iniulat ng mga tao na may mga kakaibang nilalang na gumagala sa gabi, mga nilalang na binansagan noon bilang aswang. At sa mga kwentong yun, palaging nababanggit ang isang matapang na lalaki na nagtatanggol sa komunidad. Ang ilan ay nag-uugnay sa mga kwentong ito kay Andres Bonifacio. Si Bonifacio ang nagtatag ng samahang KKK noong July 7, 1892. Isang lihim na samahan na ang pangunahing layunin ay palayain ang Pilipinas mula sa pananakop ng Kastila.
Ngunit ayon sa ilang conspiracy theorists, ang katipunan raw ay hindi lamang nakatuon laban sa mga Kastila dahil pinaniniwalaan rin na ang kanilang samahan ay may hiwalay na layunin. Ito ay ang sugpuin ang mga aswang at iba pang nilalang na nagdudulot ng takot at panganib sa mga baryo. Ang kanilang lihim na operasyon na tinawag na Shadow Mission ay hindi halos na itala sa mga opisyal na pahayag sa kasaysayan. Ang KKK o kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan ay may estruktura ng lihim na samahan. May mga ranggo, ritual at tanda na tanging miyembro lamang ang nakakaalam. Ang samahan ay gumagamit ng mga sagisag, codes upang mapanatiling lihim ang kanilang operasyon. May mga ulat ng lihim na pagtuturo sa mga kasapi kung paano harapin ang mga aswang gamit ang mga sinaunang kaalaman sa ritual, herbs at mga armas na panlaban sa mga aswang. Isa sa mga dahilan kung bakit nauugnay si Bonifacio sa aswang hunting ay ang kanyang tapang at kakayahang mag-organisa ng mga tao para sa isang misyon na tila imposible. Katulad ng kanyang pakikibaka laban sa mga Kastila, ipinakita niya ang katapangan sa pagtugon sa mga panganib na hindi maipaliwanag ng agham nung mga panahong yun. Ang mga kwento ng kanyang kabayanihan mula sa mga aswang ay nagmula sa mga oral histories, mga kwentong ipinasa mula sa mga nakasaksi sa mga insidente sa Tondo, Cavite at iba pang bahagi ng Luzon. Maraming historians ang nagsasabing ang koneksyon ni Bonifacio sa aswang ay maaaring simboliko lamang, isang paraan ng mga tao noon upang ipakita ang kanyang proteksyon sa kanilang komunidad laban sa mga banta, pisikal man o supernatural. Kaya lang may mga lokal na kwento na nagsasabi ring ang kanyang laban sa mga aswang ay totoo. Halimbawa, may mga lumang artikulo sa isang pahayagang Pilipino noong 1920s na nagulat ng misteryosong pagkawala ng mga hayop sa gabi at ang mga saksi ay nagkwento ng isang misteryosong mandirigma na nagtatanggol sa mga baryo. Ang ilan sa mga alamat ay nag-uugnay sa mandirigmang yun kay Bonifacio. Gaya ng sabi ko kanina, isa sa mga pangunahing layunin ng katipunan ay ang pagtatanggol sa bayan, paglaban sa katiwalian at pananakop, at pagpapalaganap ng kamalayang Pilipino. Para sa mga hindi nakakaalam, ang samahang KKK ay merong estruktura. May supremo, mga opisyales, kagawad, at mga miyembro na may kanya-kanyang tungkulin. May mga lihim na hand signs, codes at simbolo na ginagamit upang mapanatiling nakatago ang kanilang mga gawain. Ngunit ayon sa ilang conspiracy theorists, hindi lang pakikibaka laban sa Kastila ang layunin ng katipunan. Ang paniniwala ng ilan ay meron ngang tinatawag na shadow mission ang katipunan, isang lihim na layunin na hindi nakalathala sa ating kasaysayan. Ito ay ang paghahabol at pagsugpo sa mga aswang na kumakalat sa mga baryo ng Pilipinas nung mga panahong yun. Sa huling bahagi ng 19th century, napakaraming kwento ng mga insidente ng aswang sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mula sa mga nawawalang bata sa mga lumang artikulo na matatagpuan sa Philippine Free Press noong 1900s hanggang sa mga nilalang na kumakain ng laman loob, ang takot sa aswang ay malalim na nakaugat sa paniniwala ng mga Pilipino. Ayon sa ilang historians, pinaniniwalaan na ang katipunan ay gumagamit ng ilang kasapi bilang aswang hunters kung saan sila ay sinasanay sa paggamit ng mga sinaunang kaalaman na panlaban sa mga aswang. Mula sa mga ritual, orasyon, hanggang sa mga armas na itinuturing na may kapangyarihan laban sa supernatural. Ang katipunan ay tila may estratehiya na katulad ng laban nila sa Kastila. May reconnaissance, surveillance, at meron ding coordinated attacks. Sa ganitong paraan, pinoprotektahan nila ang kanilang mga kababayan mula sa parehong mga banta, kolonyal at supernatural. Ang katipunan ay may lihim na code na tinatawag na kartilya na isinulat ni Emilio Jacinto. Ang kartilya ay nagtuturo ng moralidad, disiplina at pagkakaisa. Ngunit ayon sa ilang alamat, may mga bahaging itinatago lamang sa mga kasapi na nagtuturo kung paano i-handle ang mga encounters laban sa mga aswang. Hindi malinaw kung gaano kalawak ang naturang training, ngunit may mga kwento ng mga kasapi na nakaligtas sa kakaibang insidente sa gabi na tila gumagamit ng lihim na teknik mula sa samahan. Bukod sa estruktura at training, mahalaga ring pag-usapan ang mga ritual ng katipunan.
Ang ilang conspiracy theories ay nagsasabi na ang mga seremonya at oath-taking sa kanilang grupo ay meron daw dual purpose. Hindi lamang para sa kasapi sa revolusyonaryong layunin, kundi pati sa pagpapalakas ng mga miyembro laban sa mga aswang. Ang ilang kwento ay nagsasabing si Bonifacio mismo ang nagpaturo sa mga kasapi kung paano poprotektahan ang kanilang komunidad mula sa aswang. Isang lihim na aspeto ng kanyang pamumuno na halos nakalimutan sa mainstream history. Ang katipunan sa ganitong pananaw ay hindi lamang isang samahan laban sa Kastila. Isa rin itong guardian organization, protektor ng mga baryo mula sa mga panganib na hindi nakikita ng ordinaryo. May mga lumang tala at artikulo sa pahayagan na naguulat ng kakaibang insidente sa mga baryo kung saan may mga misteryosong mandirigma na lumilitaw raw sa gabi upang iligtas ang mga tao mula sa panganib. Ayon sa ilang oral histories, marami sa mga to ay konektado sa katipunan at sa pamumuno ni Bonifacio. Isa sa mga pinakatanyag na simbolo ng katipunan ay ang tatlong X o KKK. Ang tatlong X ay kumakatawan sa tatlong pangunahing tungkulin ng samahan: kalayaan, katarungan at kaligtasan. Ang panghuli na kaligtasan ay pinaniniwalaan ng ilan na may kahulugan sa proteksyon laban sa supernatural. Ang mga lihim na tagubilin sa kartilya, mga sagisag, ritual, ang mga to ay naglalayong bigyan ang bawat kasapi ng kakayahan upang harapin hindi lamang ang mga Kastila, kundi pati na rin ang mga aswang. Upang maunawaan ang koneksyon ni Andres Bonifacio at ng katipunan sa mga aswang, mahalagang maintindihan muna kung ano nga ba ang aswang at bakit napakalakas ng kanilang impluensya sa kulturang Pilipino. Ang aswang ay isang nilalang sa Philippine mythology na kilala sa kakayahang magbago ng anyo at kumain ng laman ng tao o hayop. Ang mga kwento ng aswang ay matagal ng bahagi ng ating kasaysayan at nag-ugat sa paniniwala at takot ng mga sinaunang Pilipino sa hindi maipaliwanag na pangyayari. Mula sa mga nawawalang bata, misteryosong sakit, hanggang sa kakaibang tunog sa gabi, ang mga kwento ng aswang ay nagbibigay babala at nagtuturo ng tamang asal. Para sa kaalaman ng karamihan, merong iba't ibang uri ng aswang sa Pilipinas at sa bawat rehiyon, meron silang sari-sariling mga bersyon. Ang manananggal, isang nilalang na kayang hatiin ang katawan mula sa ibaba at lumilipad sa gabi gamit ang pakpak at kadalasang mga buntis ang kanilang mga biktima. Ang tiyanak, inaangkin bilang bata, ngunit nagpapanggap lamang na sanggol upang mahikayat ang mga tao na lapitan at mahuli sila sa kanyang patibong. Ang kapre, isang higanting nilalang na nakatira sa mga punong kahoy, kilala sa panggugulo o pagpapakita ng takot sa mga pasaway na tao. Ang tikbalang, katawan ng tao at ulo ng kabayo, kilala sa panlilin lang sa mga naglalakbay sa kagubatan at bundok. At ang wakwak, isang aswang na naglalakad sa gabi, kilala sa tunog ng kanyang pakpak na wakwak habang naghahanap ng biktima. Ayon sa mga pag-aaral sa Philippine folklore, ang konsepto ng aswang ay nagmula sa mga sinaunang Pilipino upang ipaliwanag ang hindi maipaliwanag na pagkawala o kamatayan. Halimbawa, sa mga baryo noon, maraming bata at hayop ang nawawala sa gabi. Ang mga insidenteng ito ay karaniwang iniuugnay sa aswang at nagbigay ng paraan para ang mga komunidad ay maging mas maingat at protektado. May teorya rin na ang ideya ng aswang ay nag-ugat sa mga paniniwala ng mga Malay, Indonesian at iba pang migratoryong grupo na dumating sa Pilipinas. Ang mga sinaunang kwento ng shapeshifter at vampiric creature sa Southeast Asia ay tila nakapasok sa lokal na kulturang Pilipino na di kalaunan ay nahubog upang maging bahagi ng ating pambansang alamat. Sa cultural context, ang takot sa aswang ay nakaugat sa superstition at ritual. Halimbawa, ang paglalagay ng bawang sa pintuan o ilalim ng kama bilang pangontra laban sa aswang. Ang pag-iwas sa gabi sa ilalim ng puno o madilim na kagubatan. Ang paggamit ng krus, asin o alak bilang pangontra rin laban sa aswang. Ang mga ritual na ito ay may malaking papel sa buhay ng mga Pilipino nung panahong yun. May ilang dokumentaryo, artikulo at palabas sa telebisyon na tumalakay sa konsepto ng aswang. Halimbawa, ang pelikulang Aswang noong 1992 at dokumentaryo sa GMA at ABS-CBN tungkol sa mga modernong sightings sa Visayas at Mindanao.
Ayon sa mga historian at folklorist na tumalakay sa mga ulat na to, maraming kwento ng aswang ang nakatala sa mga pahayagan noong 1900s at ang mga ulat ay naglalarawan ng insidente ng mysterious disappearances at iba pang fenomena na hindi maipaliwanag. Ang Pilipinas ay isang bansang malalim ang paniniwala sa mga supernatural at pamahiin. Ito ay hindi simpleng larawan ng kwentong pambata, kundi ito ay bahagi ng araw-araw na kultura at paniniwala, lalo na sa mga bukid at baryo kung saan kakaunti lamang noon ang akses sa medisina at agham. Maraming dokumento ng ethnography at anthropology na nagpapatunay na ang takot sa aswang, tiyanak, manananggal, wakwak at iba pang nilalang ay tunay na umiiral sa maraming komunidad. Mga tala mula sa rehiyon ng Visayas, bago at pagkatapos ng kolonyal na panahon na nagpapakita ng mga ritual at paniniwala na merong malinaw na estruktura at epekto sa pamumuhay ng mga tao. Mga oral history at testimonya na inirecord ng mga antropologo noong early 1900s kung saan maraming nakatatanda ang nagpaliwanag na ang mga aswang beliefs ay hindi kwento lang, ito ay bahagi ng pag-unawa nila sa nawawalang tao, hayop, sakit at group fears. Mga pamayanang rural noon ay may kanya-kanyang folk diagnosis para sa hindi maipaliwanag na fenomena. Hindi malayo ang konsepto ng aswang sa mga paniniwala ng ibang kultura sa Southeast Asia patungkol sa mga shape-shifting entities, night predators at spiritual beings. Take note mga kaibigan, ang mga to ay nadokumento at pinag-aralan na fenomena at hindi basta kathang-isip lamang. Kung susuriin natin ang tunay na kasaysayan ni Andres Bonifacio, makikita natin ang isang lider na hindi lamang nag-alsa laban sa mga Kastila, kundi isang taong malalim ang malasakit sa kaligtasan ng karaniwang tao. Mababa ang kanyang pinagmulang buhay, lumaki sa mahirap na pamilya sa Tondo, kaya naman natural sa kanya ang pagnanais na protektahan ang mga inaapi. Ang katipunan sa ilalim ng kanyang pamumuno ay hindi lamang militar na organisasyon, ito rin ay isang komunidad. May pantay-pantay na pagkakaisa, may pagtuturo ng moralidad sa kartilya, at may mga pagsasanay na nagbibigay kahulugan sa proteksyon sa bayan. Habang walang historical na dokumento na nagsasabing siya o ang katipunan ay literal na sumugpo sa mga aswang, may lohikal na paraan upang tignan ang kontekstong ito. Sa lipunang may malakas na paniniwala sa supernatural, ang lider na nagbibigay proteksyon ay maaaring simbolikong maiugnay sa pagsugpo sa mga nilalang ng dilim. Ang konsepto ng proteksyon sa komunidad ay maaaring nag-evolve sa oral tradition at alamat na nagbigay imahe kay Bonifacio bilang tagapagligtas laban sa mga panganib pisikal man o supernatural. Mahalagang tandaan na hindi purong alamat at hiwaga ang basehan natin dito. May mga pag-aaral sa University of the Philippines Department of Anthropology na nag-record ng mga testimonya ng matatanda tungkol sa aswang beliefs, mga paraan ng paglaban nila dito, pamamaraan ng komunidad, paniniwala sa bawang, krus, asin at iba pa. Mga artikulo sa archival newspapers noong early 1900s na nag-uulat ng mga paranormal claims na sinubukang ipaliwanag noon bilang supernatural phenomena. Mga folk narratives na ikinompile ng mga ethnographers mula sa Luzon, Visayas at Mindanao, lalo na noong transitional period ng kolonyalismo at pagbabago. Ang mga to ay totoong historical source materials, hindi inimbento lang. Mga credible source mula sa Philippine Folklore Society, ethnographic collections mula sa National Museum, at anthropological fieldwork records na nag-record ng first-hand testimonies ng mga matatanda sa probinsya. Sa modernong panahon, may mga dokumentaryo at pag-aaral na tumatalakay sa paniniwala sa aswang at ang epekto nito sa lipunan. ABS-CBN documentaries tungkol sa aswang stories, mga artikulo sa Philippine Daily Inquirer at Manila Bulletin na tumalakay sa paniniwala sa aswang, urban legends at cultural practices. Ang lahat ng ito ay nagpapakitang ang aswang ay matagal ng bahagi ng buhay at takot ng Pilipino. Ngayon, tatalakayin natin ang ilang case studies at dokumentong kwento na naglalarawan ng takot sa aswang at kung paano ito maaaring mag-ambag sa kwento ni Andres Bonifacio bilang isang mandirigmang aswang hunter. Maraming tala at ulat noong 19th century ang nagdetalye ng mga insidente ng aswang. Noong 1980 sa Visayas,
mga oral history na inirecord ng mga antropologo kung saan may ilang baryo sa Capiz at Negros na nakaranas ng misteryosong pagkawala ng mga bata at hayop sa gabi. Ang mga matatanda ay naniniwala na may nilalang na gumagala sa dilim at nagtakda ng mga proteksyon gamit ang bawang, asin at ilang mga ritual. Noong 1900 sa Luzon, mga artikulo sa mga lumang pahayagan tulad ng El Renacimiento at La Independencia ay nagulat ng mysterious deaths at kakaibang tunog sa kagubatan na hindi maipaliwanag ng mga eksperto. Ang mga ulat na to ay nagbigay daan sa mas maraming kwento tungkol sa mga vigilante o protector ng baryo na maaaring inspirasyon ng mga alamat kay Bonifacio. Ang mga dokumentong ito ay lehitimong historical sources na nagtatala ng paniniwala ng tao at societal responses sa paranormal phenomena. Kahit walang direktang binanggit na katipunan, makikita pa rin natin ang pattern. Komunidad, proteksyon at takot sa supernatural. Uulitin ko, walang direktang historical evidence na nagsasabing si Bonifacio ay literal na aswang hunter, ngunit kung titignan natin ang pattern ng cultural beliefs, societal fears at community defense, merong lohikal at symbolic na basis para sa alamat. Una, ang katipunan ay literal na lumaban sa Kastila at ang oral history ay maaaring nagbigay ng metaphorical extension laban sa panganib ng mga aswang. At pangalawa, ang mga kwento ng mandirigmang lumalaban sa gabi ay maaaring symbolic representation ng leadership at protection ng katipunan. Sa ganitong paraan, ang conspiracy theory ay nagiging mas kapanipaniwala. Sa pagtatapos ng ating kwentuhan mga kaibigan, makikita natin ang isang nakakabighaning intersection ng kasaysayan, kultura at alamat. Si Andres Bonifacio, kilala bilang ama ng katipunan, ay isang bayani na lumaban para sa kalayaan ng Pilipinas. Ang kanyang buhay at pamumuno ay documented sa maraming historical accounts. Ang kanyang pagtatag ng katipunan noong 1892, ang pamumuno sa revolusyon laban sa Kastila, at ang kanyang moral na prinsipyo na nagbigay proteksyon sa mahihirap at inaapi. Sa bawat kwentong naririnig natin tungkol sa aswang, sa bawat alamat na mandirigmang lumalaban sa dilim, at sa bawat pagtuturo ng moralidad at proteksyon sa komunidad, makikita natin ang ugnayan ng kasaysayan, kultura, at imahinasyon. Kaya naman ang mahiwagang tanong para sa videong ito, totoo kaya na si Andres Bonifacio ay isang mandirigmang aswang hunter o maaaring alamat lamang ito? Kung nagustuhan nyo ang video na to ay huwag kalimutang mag-like, subscribe, at ibahagi mo na rin sa comment section ang iyong opinyon o kung anong topic ang gusto mong pag-usapan pa natin sa susunod. Ano pa man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakaalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang hiwaga.